Alright, magandang, gabi po sa inyong lahat mga pre. So, eto na nga mga pre 'no, etong si Christian Esguerra mga pre, ay pasimple na pong umiiyak ngayon. Oo, kung naalala niyo 'di ba meron siyang, banat po kay, Pangulong, Bongbong Marcos. Okey, natalakay na po natin ito mga pre na tinawag pong tanga ang ating pangulo 'di ba? Porket, kasi nagsabi na daw po siya pero hindi po nakinig sa kanya yung pangulo at, ayun tinawag niyang tanga. Oo. Tinawag niya pong talagang minaliit niya yung pangulo mga pre ano. Okey lang naman na i-criticize mo yung pangulo pero yung dahil sa hindi ka lang pinakinggan, oo, nagnganganak ka na diyan, eh, mali yun, 'di ba? So, eto po 'no, bigyan po natin ng counter reaction yung kaniyang mga, ah, pasimpleng pag-iyak. Hmm. Ay siyempre bago tayo diyan nakakalimbangin niyo yung bell button natin diyan. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe po. Eh, sa mga bago nating subscribers maraming salamat po. Ayan, oh, tuloy natin. Pambabash and online bullying sa'kin, nakita ko na meron palang tropa rin 'no, meron din palang, tropa para sa bugbugan itong grupo ng mga pro Marcos. Meron pa mga nasa abroad, 'no? Ay huwag kang masasaktan. Kasi eto, halata po dito na si Christian Esguerra mga pre nasaktan po. Hindi ka po pagkakaisahan kung ikaw ay walang nagawang pagkakamali. Si PBBM binugbog mo, inatake mo, hindi naman po nagsalita yung laban sa'yo, tahimik lang yun. Hindi naman nag-react, 'di ba? Eh, tuloy lang sa trabaho yung pangulo. Ngayon nung binalikan ka ng mga subscribers mo, in-unsubscribe ka pa, kawawa ka talaga. In-unsubscribe ka, may mga nag-content pa sa'yo, binakbakan ka online, hindi naman sa nilalait ka, hindi naman personal na banat. Pero yung banat sa'yo is about sa issue lang naman, okey? Purong issue lang naman tayo, wala namang problema diyan. Binanatan ka sa issue, and then eto yung resulta ngayon, umiiyak ka, nag-react ka. Imagine kung ikaw yung nandun sa sitwasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, na marami siyang trabahong ginagawa kahit maganda na yung ginagawa niya sinisiraan pa rin siya, pinagbabantaan siya, sinasabing sangkot ka sa flood control, alam mo yung insertions na yan, may alam ka diyan. Imagine kung nandun ka sa posisyon ni Pangulo, masakit yun, na alam mo naman sa sarili mo na ginawa mo yung lahat para sa bansa. Masakit yun, masasaktan ka dun, madudurog ka dun, oh, 'di ba? Madudurog ka dun, talagang wasak ka dun. Ngayon ramdam mo na. Partida nagsasalita ka lang diyan sa YouTube, wala ka namang ginawa sa Pilipinas. Nagsasalita ka lang diyan. Kasi siyempre hindi mo nga suportado yung administrasyon ngayon, eh. Nakiki-rides ka lang. Partida, si PBBM, grabe na yung bati ko sa kanya, nagtatrabaho na yan, presidente yan, pero balewala sa kanya yun. Ikaw, kumpara mo sa sarili mo, nung binalatan ka ngayon ng mga vloggers, 'di ba nasaktan ka? Ngayon ramdam mo na yung banat mo sa pangulo, 'di ba? Ikumpara mo yung sarili mo. Partida, nagba-vlog ka lang diyan, pero nasaktan ka. Pakinggan niyo. Grupo ng palang, tropa para sa bugbugan itong grupo ng mga pro Marcos. Meron pa mga nasa abroad, 'no? Mm. And eto 'no, Nasaktan po siya, 'di ba? Yun na yung sinasabi ko, eh. Si PBBM, oh, ginagawa naman yung lahat. Although hindi naman perpekto yung ating pangulo ano, pero kasi ginagawa niya lahat. Hindi naman Diyos yung ating pangulo, pero ginagawa niya lahat. Pero makapagsalita ka akala mo kung sino ka 'no, hindi lang nakinig sa'yo, galit ka na. Wag naman gano'n, 'di ba? Dapat tayo mga Pilipino nagkakaisa po sana tayo. Nagkakaisa tayo para sa bansa. Hindi po alam mo ang pangulo hindi po natin puwedeng kontrahin kung maganda naman yung ginagawa, bagkus suportahan po natin. Kailangan tayo ng pangulo. Tayo yung lakas ng pangulo, 'di ba? Eh, sabi mo nga mahirap na nga yung bansa natin, hihilahin mo pa pababa yung pangulo. Ano yun?
Concerned ka ba talaga sa Pilipinas? Kung concerned ka, suportahan mo, Oh, gano'n 'yun. Ako hindi na lang para sa akin, para na lang sa mga susunod na henerasyon, alam mo 'yun? Oo, sana paglaki nila, mga batang maliliit pa ngayon, yung Pilipinas umunlad na. Wala nang masyadong maghirap, lahat magkaroon ng magandang trabaho, 'di ba? Ayun sana yung sa akin. Pero kung kakalabanin mo yung gobyerno, pangulo, kumusta damay po tayo, ang pagbagsak ng pangulo ay pagbagsak natin lahat, tandaan niyo 'yan. Pagbagsak ng pangulo, pagbagsak natin lahat. Tingnan mo, sa panahon ni Digong, bagsak yung Pilipinas, bagsak yung pangulo, kasi abusado yung pangulo, 'di damay tayong lahat. Totoo 'yan, bagsak si Digong economy natin bagsak. Wala namang pakialam si Digong sa Pilipinas, pinabayaan yung Pilipinas, inabuso yung bansa, bagsak tayo. Walang mga nagtiwala mga investors, na gustong mamuhunan sa ating bansa, wala po. Walang pumasok. Yun yung realidad na masakit talaga. Tuloy natin. Ang isang hindi rin magandang na-realize ko rito, talagang hindi pa po gano'n ka-mature yung ating demokrasya, pati yung ating public discourse. Na we cannot really Mahirap yung puro tayo punay, sa namumuno. Ang punahin natin yung naninira. Oh, puro tayo puna-puna. Oh, ano ka ba? Sino ka? take criticism, and the criticism actually is directed toward a politician that we truly admire. Ayun. Kunwari, kanina, nabanggit niyo, no? Sinabi ko, mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa laban niya dito kay Sara Duterte. Di ba kayo mga pro-BBM vloggers na na-offend dun sa paggamit ko na hindi ko paggamit ng titulo. Di ba dapat magalit din kayo sa akin kasi hindi ko binanggit Vice President Sara Duterte. Oh. Bisa ba hindi kayo consistent Okay. Sige, okay na. Wala namang problema sa akin kung tatawagin mong Vice President Sara Duterte, or PBBM, or di kaya Sara Duterte or BBM, walang problema dun, walang problema kahit pa BBM ang tawag mo, kahit pa Sara Duterte ang tawag mo, kahit pa Vice President ang tawag mo, kahit pa President ang tawag mo. Hindi yun yung issue. Hindi tayo magalit, hindi tayo pwedeng magalit sa ganun lang. Pero kung may respeto ka, tawagin mong PBBM, pero hindi dahilan yun para magalit kami sa'yo, hindi. Yung ikinagagalit ng mga loyalista is yung pagtawag mong tanga sa pangulo. Wala ka palang tiwala sa pangulo, bakit nakiki-rides ka? Dati pa lang pag-upo ni PBBM nakiki-rides ka na. Kung wala kang tiwala, dapat noon pa lang dumistansya ka. Kaso kasi yung naglalaban, dilaw at green, kaya kailangan mo makisawsaw. Kailangan mo makakuha ng subscribers, followers, yun naman talaga, At ginagawa mo. Ngayon pababa na si Pangulong Bongbong Marcos, bigla kang kakambyo. Nakuha mo na yung gusto mo, kaso in-unsubscribe ka naman. Sabi ko nga sa'yo, 'di ba? Sabi ko nga sa'yo, maraming mga loyalistang nakasuporta sa channel mo. Oo, marami. Kahit nga yung mga dilawan dismayado ngayon sa'yo. 'Di ba kasi yung iba nakikita naman nila na maganda yung pamumuno ni PBBM. Sa'yo wala talaga, yung iniisip mo, ay siguro ginagamit mo lang, siguro iniisip mo, gamitin ko muna itong pangulo. 'Pag malapit ng bumaba, hinay-hinay na ako, babakbakan ko na. Yun yung nakikita namin. Po yan. Marami kasi. Kahit nga si Yusik Claire Castro nakapag-react, okay? Nakapagbigay ng reaksyon doon sa viral video mo na yon. At I'm sure si Yusik Claire Castro patas din po magbigay ng opinyon, reaksyon yan, no? Pero, hindi ka kakampihan nun kung about dun sa video mo. Kasi wala, mali talaga yun, Mali. Kahit pa panoorin natin ng buo yung live mo, pagdating sa dulo, palpak ka dun. Diba? Kasi sinasabi ng iba, panoorin niyo kasi yung buong video, napanood ko na po. Mali, palpak. Yusik Claire Castro, hindi rin yun magugustuhan. Lawyer yun, kung legal yung pagbabasihan po, wala, bagsak ka dun, Christian Esguerra, no?
Oo, eh, sa mga Pilipino pa nga lang, sa mga loyalista, hindi na patok sa panlasa nila yung mga sinabi mo. Kaya nga nag-unsubscribe sila sa'yo, nag-unfollow sila sa'yo, 'di ba? Dahil mali ka dun. Oo. Kasi nag-aano, eh, tatanong, eh, ano ba nangyari? Mm. Dami, oh. Nagbabasa siya ng comment, oh. Ito, babatiin lang po natin ng advance happy birthday ang kanyang asawa, unsubscribe na si Ivan Ontalan, oo. Okey lang po yun. Assuming na totoong tao kayo 'no, kasi nakikita ko rin daming mga trolls nakalagay unsubscribe, unfollow na yan, ganyan, ganyan. Pero 'pag tinignan mo yung mga handle nila, eh, Hindi kasi may mga ano talaga, hindi mo puwedeng tawagin trolls yung mga nandiyan na wala porket wala lang picture, walang mukha. Ako meron din po akong ganyan, 'no, dati. Nung, halimbawa, gawa ko ng account kasi kailangan ko ng, account ng misis ko, minsan nagagamit ko 'yan. Napapa-comment ako, nakakalimutan ko, "Hi, good morning po sa inyo." Eh, hindi ko pala ano, account pala ng misis ko 'yun, walang mukha. Kasi nga ginagamit lang niya sa cellphone niya, ganyan. Oh, hindi po trolls tawag do'n. Maaaring naka-subscribe pa rin po 'yun kasi yung iba diyan mga lola talaga, na walang alam sa mga maglagay-lagay ng picture sa YouTube, basta may pang-comment lang sila gano'n. Hindi mo puwedeng tawagin trolls 'yan. Porke na lang ang trolls kung paulit-ulit, ulit-ulit na 'yun yung comment, ay trolls na 'yun. Oo, paulit-ulit. Pero kung pa-comment-comment lang na ganyan tapos 'di ba? Hindi po trolls 'yan. Yung mga walang mukha, wag po natin lahatin na trolls 'yan. Kasi yung iba diyan mga lola na hindi po nila alam yung mga gagawin diyan sa internet, YouTube, kung paano maglagay ng mga pictures, paano maglagay ng pangalan. So yun, pinapangaralan lang kita dito, Christian Isguera. Porket ba nag-unsubscribe sa'yo walang mukha, ano na, dami na. Hindi po. I isang araw naging ano mo rin 'yan, naging subscriber mo rin. Wag gano'n, ha? Pinapangaralan kita kasi wala, bumababa yung tingin ko sa'yo, eh. 'Pag walang mukha, trolls. Biro naman, ano. Oo. yung mga bagong gawang accounts 'no. Ito, hi din po ito. Ka-chat natin 'to kanina, taga Zamboanga. Binabati po natin si Ivy Vecina Italia 'no, pero kasi nagkaroon kami ng konting kwentuhan kanina ni Miss, si Jovan Cepo, ayan. Ayan tayo, mga trolls natin, oh. Paanong bulo, ibabading-bading yan, babading-bading daw tayo, okey? Babading-bading, medyo foul na na comment 'yun, okey? Yung babading-bading, mag-comment naman kayo yung nasa issue naman. Huwag kayong mag-comment ng ano, ng mga pandidis na comment, pambihira naman kayo. Ito yung ano natin, 'no, alam ko medyo naiinis kayo kay Christian Esguerra, pero focus tayo dun sa issue. Ayan, yan ang mga ito yung mga tao na yan, oh, sabi ni Danilo de la Rosa, "Umayos ka, bias ka, gago." Ayan. Ito yung mga nag-aaway ngayon, 'di ba, mga DDS, mga BBM, supporters. Eh, pareho rin ang ugali, eh. Hmm. Pakinggan niyo, pakinggan niyo, pakinggan niyo. Oh, Na yan, oh, sabi ni Danilo de la Rosa, "Umayos ka, bias ka, gago." Ayan. Ito yung mga nag-aaway ngayon, 'di ba, mga DDS, mga BBM, supporters. Eh, pareho rin ang ugali, eh. oh, DDS, BBM supporters, pareho daw yung ugali. Shoutout po sa mga nanonood sa'kin, pareho pala yung ugali ng mga DDS at BBM supporters. Ah, so, kayo anong masasabi niyo dun mga pre? Kasi ako, para sa'kin, nilalahat niya, 'di ba? Nilalahat niya po yung mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos. So, siyempre may vlogger na supporter, may mga viewers na supporter, 'di ba? So, pareho daw po tayo ng ugali doon sa mga DDS supporter na yun. Ulitin ko, Ngayon, 'di ba, sa "Umayos ka, bias ka, gago." Ayan. Ito yung mga nag-aaway ngayon, 'di ba, mga DDS, mga BBM, supporters. Eh, pareho rin ang ugali, eh. oh, kayo anong masasabi niyo diyan? Kayo po ba'y papabor sa sinasabi ni Christian Esguerra? Nilalahat po tayo, pareho daw po tayo ng ugali, 'di ba? Oh. So, diyan pa lang po, mahilig po itong taong ito manlahat, oo, nilalahat po niya. Kaya kaya, ako masasabi ko sa'yo, deserve mo talagang i-unsubscribe. Oo, deserve mo talaga. Hindi ko pinu-push o iniuutos dito sa channel ko na i-unsubscribe niyo 'yan, hindi. May sarili pong desisyon ang mga viewers. Lalo na sa sinabi mo ngayon.
DDS at PBBM supporter pareho ugali. Oh. Eh, lalo kang malalagasan niyan, Christian Esguerra. Oh, ilan na ba yung subscribers na nalaga sa'yo? Check natin, Oh. Ay, ang dami. 709K na lang yung ano mo, yung, subscribers mo. Oh, i-check ko, Check ko nga dito. Wasak ka dito. Wait lang po, Oh, para klaro natin. Wasak si Christian Esguerra dito, mga pre. Kasi dati nasa ano pa 'to, 715K followers, subscribers. Tapos naging ano na, 709 na lang. Ay, ayari. Anyway, ano po yung reaction ninyo dito mga pre na, sinabi niyang, pare-pareho daw po tayo. Ito, ulitin ko. DDS mga BBM supporters, pareho rin ang ugali. Oh, pareho daw po ugali. So, ibig sabihin ng pareho yung ugali, bastos, mga walang kwenta, mapagmura, pumapatay ng tao, or di kaya nagbabanta. Kasi alam naman natin, ganun ginagawa ng mga DDS, puro banta, di ba? Oo. Ako po, hindi po ako nagbabanta, damay ako dito. Pareho daw ugali, Oh. Paki-comment naman po ng inyong mga opinyon. Pareho daw po ugali natin lahat. Kapareho daw po natin mga DDS. So, yun. Comment nyo po at para mabasa po natin yan. Anyway, eto na. Masingit lang po natin ito mga pre. Asan na yun? Masingit lang po natin ito. Eto ang laki talaga nito mga pre, no? Ayon po dito, Gina Acosta, 500 million pesos OVP confidential funds released to La Chica on Sara Duterte's order. So, eto po parang ayon po kay Gina Acosta mga pre, na inutusan po siya ni Sara Duterte para i-withdraw ang mga pera na to, tapos binigay po doon kay La Chica. Ano pong ginawa ni La Chica? Nung nasa kanya na po yung pera, nag-aantay lang po siya ng command kay Sara Duterte kung saan anong gagastusin, paano gastusin, anong bibilhin, parang gano'n. Gano'n po, no? Oo. Nagko-command lang po si Sara Duterte. Pero alam niyo po ba na ang confidential funds ay bawal pong ipahawak sa kung kani-kanino? Oo. Bawal po, 'di ba? Pero ginagawa po 'yan ni Sara Duterte mga pre. Oo, kung nanonood kayo ng impeachment trial, sinabi do'n hindi puwede na ipahawak sa iba yung confidential funds. Dapat po talaga ang may hawak niyan, Vice President po talaga kasi para sa kanya yung confidential funds, 'di ba? Oo. Dun pa lang po mali na. Oo. Parang ang pera ng taong bayan kung kani-kanino lang ni Sara Duterte pinapahawak tapos mag-uutos ng ganito kung anong bibilhin, ganyan. Di ba? Nakakadismaya po. Sa laki ng perang yan. Pinagkakatiwala lang kung kani-kanino. Kaya pala, walang napuntahan ang perang ito. Kaya minsan sinasabi ng depensa ni Sara Duterte na, ano naman yan ginagamit sa tree planting, ginagamit sa pang-Christmas party. Hindi naman po Christmas party, pang-Christmas party yung confidential funds. Hindi naman po pang-tree planting yung confidential funds, di ba? Hindi po gano'n. Baka mamaya yung Christmas party na yan or yung tree planting na yan, ginagamit nyo na lang. Kunyari doon in-apply pero wala naman talaga. Di ba? Maaari po yun. Yung tree planting na yan, maaari po yung gano'n. Di ba? Nakakahiya. Para lang, kunyari, yun na lang gagamitin yung dahilan para maibulsan nyo yung pera. Or para hindi malaman ng tao kung saan nyo talaga totoong ginastos yung mga pera na yan. Di ba? Nakakahiya kung gano'n. So, kayo po, ano po yung inyong opinion dito, no? Paki-comment naman para mabasa po natin yan. Ayan. At syempre, no? Sunod po natin ito. Ayan. Wait lang, ayusin po natin to Saglit lang. Ayusin po natin. Yan. Alright. Ayan. Basahin po natin ito. Alas rejects ex-marines. Call them 18 basureros. Malita boys. Ayan Okay. Pag-usapan natin to ng mabilis lang po.
Etong 18X basureros na 'to mga pre, dapat lang po talaga na tawagin silang gano'n, na mga basurero po talaga sila, okey? Oh, kasi bakit? Mga statements po nila laban bawi. Ewan ko kung saan nila hinugot saang basurahan nila hinugot yang mga statements nila na 'yan para magbintang sa iba, nung alam nilang, basura pala yung kanilang mga statements, biglang bawi. Oh, kaya bukod sa 18 kargador, 'no? Oo, kahit pa yung iba ay bumaliktad na, wala akong paki do'n. 18 kargador pa rin tawag ko sa kanila na ngayon ay nagiging basureros na, ex-basureros na. Oo, kasi yung basura na yung gawa-gawa nilang kuwento ba, hindi pumatok, sa mga Pilipino. Oo, ayun po yun. So, ayan, dapat po talaga ipagdasal po natin sana 'no, na itong mga basureros na 'to, managot po sa taong bayan, pati si Baligod makulong po. Oh, para naman yung taong bayan pumalakpak po sa tuwa, 'di ba? So, yun po yung sa'kin mga pre ano. Kayo po, ano po yung inyong opinyon dito? Pa-comment naman para mabasa po natin 'yan. Ayan, siyempre yun lang po muna yung ating video ngayon at, yun na nga 'no, ako po'y magpapaalam po muna pansamantala, ayan. Oh, ayan magkita-kita po tayo mga pre sa susunod na video, ayan Oh, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads po natin. Ayan, may TikTok tayo diyan, may Facebook tayo diyan, kumpleto po 'yan mga pre, kalembangin niyo na po 'yan mga pre. So, 'yan ako'y magpapaalam muna pansamantala, ingat po kayong lahat, magandang araw po sa inyo.